What's up mga malapyats? Welcome back again to my YouTube channel. Piprepare ako ng aking dinner ng inihaw na bangus. Naisipan ko mag-vlog upang isishare nyo kung magkano ang sweldo ng skilled worker dito. At isishare ko din sa inyo ang aking payslip kung magkano ang sweldo ko dito bilang isang electrician. At kung napanood mo na ang video ng in-upload ko paano makarating sa New Zealand at mga requirements sa pag-apply sa New Zealand, ang video na ito ay karoktong lang. Bago mo simulang panoorin ng video ito, bibigyan kita ng 30 seconds para mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell na nakikita mo sa iyong screen. So malupits, nag-subscribe ka na ba? Simulan na natin, pero bago yan, intro muna tayo. Alright mga malupits, nandito tayo para pag-usapan kung magkano ba ang sweldo rito ng skilled worker sa New Zealand. So base sa experience ko at base sa mga natanong kong kabayan natin, depende sa mga rate nila at depende rin sa bigay ng kumpanya. Meron 23.70, 24, 25 to 26.40. So nasa kumpanya yan kung magkano ibigay sa'yo. Para magkaroon ka ng idea, i-share ko sa iyo ang payslip ko. Dahil isa rin ako sa skilled worker at trabaho ko rito isang electrician. So dumako tayo. Punta tayo sa aking payslip. So, ito na mga malapit sa aking payslip. Diyan makikita nyo dyan yung employee ID number 1092293 at ang aking employee name at ang aking address at ito ang pay period November 9 to November 22. So ibig sabihin fortnight kami rito. Every 14 days cut off. Yun ang sweldo namin dito. Ayan ang aking company, yung donor. At then dumako tayo rito sa aking rate. So dito mapapansin nyo sa units, chargeable hours, 80 hours. So ibig sabihin sa loob ng isang linggo may 40 hours kami, Monday to Friday. Dahil fortnight, so 80 hours. So ang rate ko rito ay $26.45. So ang compute niya for 80 hours is $2,116.3. So yan yung kabuuan ng aking sweldo sa fortnight. Pero syempre mapapansin nyo rito, may OT ako rito 1.5. So 3 hours yan. Ang rate ng OT ko ay 39.675 at total of 119.2. Yan yung naging OT ko noong nakaraang November 22. At syempre mga kamalupits, yung 2,116.3 taxable kami rito. Syempre dideduct kami ng tax. 433.10. Yan ang deduction yan. Makikita nyo dyan. Tapos pagdating dito sa year, ito yung year na pumapasok sa akin. Total ng 38.735.11. So yan yung year ng aking salary. And then, bumaba tayo. So, makikita nyo rito. Ayan. Dideduct ng 433.10 ng tax. So, ang total earnings ko ay 1,801.95. So, yan yung kabuuan ng sweldo ko sa fortnight dito sa New Zealand. So, yan ang aking ANC Mac New Zealand. Diyan pumapasok ang aking salary. Hindi mapapansin nyo rito sa baba. Ang leave balance are. So ibig sabihin everyday nakukompute yung annual leave namin
nadadagdagan niya ng kada araw na 6.15 hours. So may ina-add yan ng ina-add hanggang 1 year, katumbas ng 20 days annual leave. So yung mga kamalupits, na-share ko sa inyo. Bali, yung total ko na rito ng annual leave ay 135.90 hours. So sana nagkaroon kayo ng tip, mga kamalupits. So yung mga kamalupits, nakita nyo na yung payslip ko. Nalaman nyo kung magkano sweldo ko rito per hour. Ang sweldo ko ay $26.45 per hour. Sa mga ibang skilled worker, pagkakaalam ko, hindi ba pababa sa 23 yan? 23 up. Magdidepende yan sa offer ng kumpanya. At sana, mga kamalupits, nagustuhan mo yung video binahagi ko at nagkaroon ka ng idea na mag-apply dito sa New Zealand. So yung mga kamalupits, bago ko tapusin ang video ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit notification bell na nakikita mo sa iyong screen. Hanggang sa muli, samahan mo ako sa susunod kong video. Babu!